Nakuha na ninyo ang yaman. Pati ba naman ang puso ko at dignidad kukunin ninyo? Sa isang gabi, nawala ang lahat kay Monique. Matapos pumanaw ng kanyang ama, ang mapagkunwaring madrasta at marahas na kapatid sa labas ay nagpeke ng huling habilin. Ninakawan siya ng bilyon-bilyong pisong mana at pinalaya sa parang aso sa sarili niyang bahay at shipping empire. Duguan, basang-basa sa ulan at walang matakbuhan. Bumagsak siya sa harap ng nagngangalit na sasakyan ni Lucas. Lucas King, ang ruthless, mailap at pinakamayamang tech at real estate billionaire sa bansa. Hindi nagpapakita sa media si Lucas, ngunit kilala siyang walang awa kung magpabagsak ng kalaban. Sa hindi may paliwanag na dahilan, kinupkup niya si Monique. Binihisan, pinrotektahan at binigyan ng sandata. Nagkasundo sila. Isang huwad na kasal kapalit ng hustisya at ang pagbawi sa mana ni Monique. Ngunit sa likod ng marangyang opisina at nagbabagang mga gabi ng pagpapanggap, may mas malalim pang dahilan kung bakit nakalaan si Lucas na iligtas siya. At kapag natuklasan ni Monique ang katotohanan, na ang lalaking nagbabalik ng kanyang yaman ay ang lalaki ring dahilan kung bakit gumuho ang buhay ng pamilya na noon. Kaya pa ba niyang ipaglaban ng pag-ibig? O magiging mas matindi ang ganti? Bago pa tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment kung taga saan kayo para malaman natin kung saan na nakarating ang ating mga kwento. Gumugulong ang kulog sa kalangitan, kasabay ng marahas na pagbuhos ng ulan. Tila nakikiramay sa bigat ang nararamdaman ni Monique Madrigal. Sa labas ng dambuhalang gate ng kanilang mansyon, nakatayo siya habang basang-basa, yakap-yakap ang isang lumang bag na naglalaman ng iilang peraso ng kanyang damit. Umalis ka na dito, Monique! Huwag mo nang dumihan ang doorstep ng pamilya ko. Ang boses na iyon ay galing kay Miranda. Ang kanyang madrasta, nakatayo ito sa ilalim ng payong na hawak ng isang katulong. May mapanuring ngiti sa labi. Tita Miranda, paano niyo nagawa to? Kakalibing lang ni Papa kahapon. Ang mansyon to, ang kumpanya. Lahat ng yun pinaghirapan ni Papa para sa akin. Sumigaw si Monique. Pilit na nilalabanan ng panginginig ng kanyang boses at katawan dahil sa lamig. Sa tabi ni Miranda ay lumabas ang anak nitong lalaki sa labas. Si Hector, hawak nito ang isang perasong papel, ang huwad na huling habilin at testamento ng kanyang ama. Huwag kang mabilis mag-ilusyon, Monique. Mayabang na ismin ni Hector. Ayon sa testamentong pinalitan, iniwan ni Tito ang lahat ng ari-arian ng Madrigal Shipping Lines at Madrigal Holdings ay nakapangalan na kay Mama at sa akin. Ikaw? Wala kang kahit isang duling na nising ko. Kaya lumabas ka na bago ko pa ipalabas sa mga aso ang gwardya. Bago pa man makapagsalita si Monique, maras na isinara ni Hector ang tambuhalang bakal na gate. Ang tunog ng pagkandado niyon ay tila naging hatol ng kamatayan sa kanyang marangyang buhay. Napakaluhod si Monique sa basang semento. Umiyak siya na walang humpay. Ang kanyang ama na si Don Fernando Madrigal ay pumanaw dahil sa atake sa puso. 2 linggo lang ang nakakaraan. Ngayon, napagtanto niya ang lahat. Pinalanado ng kanyang madrasta ang lahat. Nilaso ng isip ng ama at ngayong wala na ito, pineke ang pirma ng testamento upang nakawin ng bilyon-bilyong pisong mana na para talaga sa kanya bilang nag-iisang lehitimong anak. Wala siyang pera. Ang kanyang mga bank account ay pinafreeze ni Miranda gamit ang kapangyarihan ng huwad na papeles. Ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad biglang naglaho at hindi sumasagot sa kanyang mga tawag nang malaman nilang wala na siyang kapangyarihan. Naglakad si Monique sa madilim at basang kalsada ng Forbes Park. Wala siyang patutunguhan. Ang tanging alam niya, kailangan niyang mabuhay para makapaghiganti.
at mabawi ang pag-aari ng kanyang ama. Ngunit paano? Isang mahinang babae laban sa naglalakihang galamay ng mga sakimyang kamag-anak. Habang naglalakad sa madilim na kurbata ng sa kalsada, nasilaw si Monique sa dalawang naglalakihang ilaw mula sa isang paparating na sasakyan. Humahagibis ito sa gitna ng baha at dilim. Dahil sa labis na paningin ni Monique, nawalan siya ng balanse at bumagsak mismo sa gitna ng kalsada. Ang tunog ng nagrereklamong gulong ng isang marangyang itim na Rolls-Royce Phantom ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Huminto ang sasakyan. Ilang pulgada na lamang ang layo mula sa dugoang siko ni Monique. Sa loob ng sasakyan, nakaupo sa backseat ang isang lalaki. Nakasuot ito ng mamahaling 3 pirasong suit. May hawak na baso ng mamahaling whiskey at may mukhang tila inukit na mga anghel, ngunit may lamig ng yelo. Siya, si Allen Lucas King, ang bilyonaryong CEO ng King Enterprises, ang pinakamalaking tech at infrastructure conglomerate sa Asia. Sir, may nabangga po yata tayo, isang babae. Kinakabahang ulat ng driver na si Mang Jose. Kumunot ang noon ni Lucas. Sa mundo ng negosyo, kilala siyang walang pakialam at walang awa. Tingnan mo kung buhay pa. Kung buhay, tumawag ka ng ambulansya at iwanan mo ng pera. Nagmamadali ako sa board meeting bukas. Bumaba si Mang Jose. Ngunit pagkalipas ng 1 minuto ay kumatok ito sa bintana ni Lucas. Sir? Sir Ali Lucas, pakiusap. Silipin ninyo. Mukhang si Miss Monique Madrigal po ito. Ang anak ng yumaong si Don Fernando. Natigilan si Lucas. Ang pangalang iyon ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang natutulog na sistema. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at lumabas sa gitna ng malakas na ulan. Walang pakialam kung mabasa ang kanyang mamahaling suit. Lumuhod siya at inangat ang mukha ng babae. Basang-basa ang mahabang buhok nito. May pasa sa braso at namumutla ang labi. Ngunit hindi siya maaring magkamali. Si Monique nga, ang nag-iisang tagapagmana na balita sa buong bansa na pinalayas at ninakawan ng sariling pamilya. Isang matalim at madilim na ngiti ang sumilay sa labi ni Lucas. Ngunit may kasabay na kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Monique, bulong niya sa gitna ng ulan. Inangat niya ang walang mali na katawan ng dalaga at binuhat ito na parang isang prinsipe. Sa wakas, nahanap din kita. Isinakay niya si Monique sa loob ng kanyang Rolls Royce. Pinatuyo niya ang mukha nito gamit ang kanyang panyo. Sir, dadalhin pa natin sa ospital? Tanong ni Mang Jose habang nakatingin sa rearview mirror. Hindi. Malamig na utos ni Lucas habang nakatitig sa natutulog at nanginginig na si Monique. Dalhin mo siya sa mansyon ko at tawagan mo ang personal na doktor ko. Mula sa gabing ito, walang sino mang makakahawak sa kanya. Tumingin si Lucas sa bintana habang umaandar ang sasakyan papalayo sa dating buhay ni Monique. Ang digmaan ay magsisimula pa lamang at sisiguraduhin niyang ang mga madrigal na nagnakaw kay Monique ang unang luluhod sa kanyang mga paa. Ang unang naramdaman ni Monique ay ang init. Isang pambihirang init na tila unti-unting nagpapakinis sa naninigas niyang mga kalamnan. Kasunod niyon ay ang amoy ng mamahaling kahoy. Hinaluan ng banayad na bango ng peppermint at banyaga, ngunit nakakabaliw na mask ng isang lalaki. Dahan-dahan niyang aminulat ang kanyang mga mata. Ang kisame na kanyang nakita ay hindi ang pamilyar na nakaukit na disenyo ng kanyang silid sa mansyon ng mga madrigal. Ito'y gawa sa madilim na mahogany. May naglalakihang modernong chandelier na naglalabas ng dim warm light. Mabilis siyang bumangon, ngunit agad siyang napaatras nang dagsain ng matinding kirot ang kanyang ulo. Daing niya hawak ang kanyang sentido. Huwag kang biglang babangon kung ayaw mong bumalik ang lagnat mo. Isang baritono at malamig na boses ang pumunit sa katahimikan ng silid. Mabilis na napalingon si Monique sa direksyon ng boses.
Doon, sa isang malawak na leather armchair malapit sa malaking bintana, nakaupo ang isang lalaki. Nakadikwatro ito, hawak ang isang tablet, habang ang isang kamay ay may hawak na kristal na baso ng alak. Namilog ang mga mata ni Monique. Kahit sino sa mundo ng altas sa syudad at negosyo ay kilala mukhang iyon. Ang matatalas na panga, ang ilong na tila perpektong hinubog, at ang mga matang kulay itim na tila kayang bumutas sa kaluluwa ng sino mang tumingin dito. Lucas King? Halos mawalan ng tinig na bulong ni Monique. Ibinaba ni Lucas ang hawak na tablet sa gilid ng mesa at dahan-dahang tumayo. Sa taas itong lampas sa alim na talampakan, tila biglang sumikip ang dambuhalang silid. Lumakad ito papalapit sa kama. Ang bawat takbang ay may otoridad at bigat na tila isang leon na lumalapit sa kanyang biktima. Napatras si Monique hanggang sa sumadsad ang kanyang likod sa headboard ng kama. Doon lang din niya napansin ang kanyang kasuotan. Wala na ang kanyang basang damit kagabi. Nakasuot na siya ngayon ng isang malambot, mamahaling silk pajama na kulay itim na halatang masyadong malaki para sa kanyang katawan. Sinong nagpalit ng damit ko? Nasaan ang mga gamit ko? Bakit ako nandito? Sunod-sunod at nagpapanik niyang tanong, habang maigpit na hinalit ang kumot para takpan ang sarili. Huminto si Lucas sa mismong gilid ng kama. Tinitigan niya ang namumulang mukha ni Monique. Ang personal kong nurse na babae ang nagpalit sa'yo, Miss Madrigal. Huwag ka mag-alala. Hindi ko pinatulan ang natitira mong dignidad nung walang malay ka. May himig ng panunuya sa boses nito, ngunit nanatiling seryoso ang mga mata. Bumagsak ka sa harap ng sasakyan ko kagabi. Kung hindi kita isinakay, malamang ay bangkay ka na ngayon sa sementeryo, kasunod ng ama mo. Sariwang sugat ang nararamdaman ni Monique sa pagbanggit sa kanyang ama. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang ulan, ang maras sa pagtataboy ni Miranda at Hector, at ang huwad na testamento. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng takot ay biglang napalitan ng nagbabagang puot. Napakuyom ang kanyang mga palad sa ibabaw ng kumot. Salamat sa pagliligtas mo sa akin, Mr. King. Pilit na pinalakas ni Monique ang kanyang boses kahit pa nanginginig ito sa matinding emosyon. Ngunit kailangan ko nang umalis. May kailangan akong bawiin. May mga taong dapat magbayad. Bawiin? Isang mahinang ngunit mapanganib na tawa ang pinakawalan ni Lucas. Lumuhod siya ng isang tuhod sa gilid ng kama para mapantayan ang mukha ni Monique. Ang distansya nila ay iilang pulgada na lamang. Sapat para maramdaman ni Monique ang mainit na hininga ng bilyonaryo. Paano mo babawi ng Madrigal Shipping Lines, Monique? Wala kang pera, walang ari-arian. Ang lahat ng bank accounts mo ay kontrolado na ng madrasta mo. At sa mata ng batas, ikaw ay isang pulubi ngayon. Ang bawat salita ni Lucas ay tila kutsilyong sumasaksak sa puso ni Monique. Masakit dahil iyon ang katotohanan. Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Tanong niya at lumalaban ang titig sa lalaki. Ako si Ali Lucas King. Walang sikreto sa bansa na hindi ko alam sa loob ng 5 minuto. Malamig na sagot nito. Tumayo si Lucas at naglakad pabalik sa lamesa, kung saan kinuha niya ang isang makapal na folder at inihagis ito sa kama. Sa harap ni Monique. Ayan ang kopya ng peking testamento na pinarehistro ni Miranda Madrigal kaninang alas 8 ng umaga. Kasalukuyan na nilang inililipat ang mga shares ng ama mo sa pangalan ng anak niyang si Hector. Mabilis sa binuksan ni Monique ang folder. Nang makitang pamilyar ngunit halatang ginayang pirma ng kanyang ama, pumatak ang kanyang luha sa papel. Mga hayop sila. Alam kong may sakit si Papa, pero hindi niya ako tatalikuran. Ako ang tunay na tagapagmana. Hikbi niya na kalaunan ay nagising at naging isang mahabang iyak ng purong galit at kawalan ng pag-asa. Pinanood ni Lucas ang pag-iyak ng dalaga. Sa likod ng kanyang malamig na ekspresyon, may isang ugat sa kanyang leegang pumintig. Ang kanyang mga kamao sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon ay nag-igting. May kung anong madilim na alaala na naglaro sa kanyang isipan, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Umiyak ka lang, Monique. Iiyak mo lahat yan ngayon.
Sabi ni Lucas. Ang boses ay mas bumaba ang tono. Dahil pagkatapos ng gabing ito, hindi ko na gustong makakita muli ng luha sa mga mata mo. Ang luha ay para sa mahihina. At kung mananatili kang mahina, habang buhay kang tatapakan ng mga nagnakaw sa iyo. Pinunasan ni Monique ang kanyang mga pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumingala siya kay Lucas. May determinasyon sa kabila ng pamumula ng mga mata. Anong pakialam mo sa akin, Mr. King? Kilala ka ba? Bilang isang tusong negosyante na walang ginagawa ng walang kapalit. Bakit mo ako tinutulungan? Anong kailangan mo sa isang katulad kong nawala ng lahat? Isang misteryosong kislap ang sumilay sa mga mata ni Lucas. Lumakad siya pabalik sa tapat ni Monique. Tumitignan diretso sa magagandang mata ng dalaga. Tama ka. Hindi ako nagpapakain ng taong walang silbi sa akin. Panimula ni Lucas habang ang boses ay tila isang hatol na walang takas. Gusto mong makuha ang hustisya? Gusto mong makitang lumuluhan ng dugo ang madrasta at kapatid mo sa labas habang binabawi mo ang bilyon-bilyong pisong mana mo? Gagawin ko ang lahat. Kahit ano. Mabilis sa sagot ni Monique nang walang pag-aalinlangan. Good! Sabi ni Lucas habang unti-unting sumasandal sa gilid ng kama. Tila isang demonyo nag-aalok ng kontrata. Dahil bibigyan kita ng kapangyarihan, sandata at bilyong-bilyong pondo para pabagsakin sila. Gagawin kitang pinakamakapangyarihang babae sa bansa na hindi nila kayang hawakan. Napakunot ang noo ni Monique, kinakabahan sa susunod na sasabihin ng bilyonaryo. At anong kapalit? Ngumiti si Lucas. Ngiting mapanganib, ngunit nakakahalina. Isang kasal, Monique. Pakakasalan mo ako sa harap ng buong mundo. Magiging Mrs. Monique King ka. Napatigil ang paghinga ni Monique. Ang manangyang silid ay tila nawala ng hangin. Isang huwad ng kasal sa pinakamayamang bilyonaryo ng bansa. Ito ang alok na magpapasabog sa buong alta sa syudad at ang magiging mitya ng kanyang pinakamatinding paghihiganti. Sa katahimikan sa loob ng dambuhalang silid ni Ali Lucas King ay tila isang buhay na nilalang na dahandang sumasakal sa sistema ni Monique. Ang panukala ng bilyonaryo ay patuloy na umuusal sa kanyang pandinig. Tila isang imposibleng panaginip o kaya isang magandang bitag. Kasal? Ulit ni Monique at halos maputol ang sariling hininga. Gusto mong pakasal sa akin? Bakit Lucas? Bakit isang katulad ko na pinalayas? Walang pangalan at itinuturing na basura ng sariling pamilya? Hindi agad sumagot si Lucas. Humakbang siya patungo sa naglalakihang glass wall ng kanyang silid na nakadungaw sa nagnginingning na syudad ng Maynila. Mula sa ika-40 palapag ng kanyang pribadong tore, ang lahat ng tao sa ibaba ay tila mga langgam lamang. Sa mundo ng negosyo, Monique, ang imahe ay lahat. Malamig at kalkulado ang boses ni Lucas habang nakatalikod. Ang mga board members ng King Enterprises ay naghahanap ng katatagan. Gusto nila ng isang CEO na may pamilya upang mapatunayan na ako'y handa ng mamalagi sa bansa sa mahabang panahon. Ngunit ayaw ko ng isang babaeng makikialam sa buhay ko. Ayaw ko ng isang asawang iiyak dahil hindi ko siya binalikan sa gabi. Humarap siya kay Monique. Ang mga kamay ay suwabing nakapasok sa bulsa ng kanyang pantalon. Kailangan ko ng isang kasosyo. Isang babaeng may motibasyon na manatili sa tabi ko ngunit may sapat na galit para hindi ako mahalin. Ikaw ang perpektong kandidato. May pangalan ng pamilya mo, kahit pa dinungisan ng madrasta mo. At higit sa lahat, kailangan mo ko. Lumapit muli si Lucas sa kama. Bawat yabag ng kanyang mamahaling sapatos ay tila tibok ng puso at dibdib ni Monique na bumibili sa kaba. Huminto siya sa tapat ng dalaga at tinitigan ito ng mariin. 1 taon, Monique. 1 taon tayo magpapanggap na mag-asawa sa harap ng media, ng lipunan at ng pamilya mo. Sa loob ng 1 taon na iyon,
Ibibigay ko sa iyong lahat ng koneksyon ng King Enterprises. Ang mga pinakamagagaling kong abogado, ang aking intelligence team, at ang aking walang limitasyong pondo. Gagamitin mo ang lahat ng yan para hilahin pababa si Miranda at Hector Madrigal. Hanggang sa sila naman ang magmamakaawa sa putikan. Napakuyom na mga palad ni Monique sa ilalim ng silk na kumot. Nararamdaman niya nag-aalab na pagnanais sa makaganti. Ang imahe ng kanyang ama na nakaburol, habang si Miranda ay palihim na nakangiti, ay muling sumariwa sa kanyang isipan. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa sa lamig ng ulan kagabi. At pagkatapos ng isang taon, tanong ni Monique, pilit na pinananatili ang tapang sa kanyang tinig. Magdi-divorce tayo ng tahimik. Iyo ang buong Madrigal Shipping Lines na nabawi mo at magdadagdag ako ng 500 milyong piso bilang dote sa pagganap mo sa iyong papel. Walang habulan, walang sumbatan. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Lucas. Isang malinis na transaksyon. Napatitig si Monique sa mukha ng lalaki. Gwapo ito, makapangyarihan at tila isang Diyos na kayang baguhin ang tadhana sa isang kislap ng mata. Ngunit may kung ano sa mga mata ni Lucas na hindi niya mabasa. Isang madilim na anino na tila nagsasabing may mas malalim pang dahilan ng bilyonaryo. Pero sa puntong ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Ang bumalik sa kalsada ay nangangahulugan ng kamatayan at pagkatalo. May mga kondisyon ako, matapang na pahayag ni Monique. Itinas ni Lucas ang isang kilay at tila naaaliw sa lakas ang loob ng dalaga. Nagdidikta ka ng kondisyon sa isang Ali Lucas King habang suot mo ang aking pajama at natutulog sa aking kama? Sige, pakinggan natin. Una, walang mangyayari sa atin. Ang kasal ito'y sa papel lamang. Maring pakiusap ni Monique bagamat nararamdaman niya ang biglang pag-init ng kanyang mga pisngi. Huminga ng malalim si Lucas. Isang mahinang tawang kumawala sa kanyang lalamunan. Lumapit siya ng dahan-dahan, sapat para maamoy ni Monique ang nakakahumaling nitong pabango. Iniyuko niya ang kanyang ulo hanggang sa magkatapat ang kanilang mga mukha. Miss Madrigal, marami akong magagawa sa aking bilyon-bilyong piso. Ngunit ang mamilit ng isang babaeng ayaw sa akin ay hindi kasali sa mga libangan ko. Bulong ni Lucas at ang boses ay tila haplos ng pelus na nagpapatayo ng balahibo ni Monique. Huwag ka mag-alala. Ang kama ko'y para sa pagtulog. Maliban na lang kung ikaw mismo magmamakaawa, napapasukin kita rito. Napalunok si Monique, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa lalaki. Ikalawa, gusto kong ako ang mismo magpabagsak kay Hector at Miranda. Gusto kong makita ang bawat hakbang ng plano. Iyan ang mismong dahilan kung bakit kita pinili. Sagot ni Lucas habang tumatayo ng tuwid. Magsisimula tayo bukas. May gaganaping ingranding charity gala ang mga Madrigal gabi ng Sabado. Iyon ang selebrasyon ng pag-upo ni Hector bilang bagong CEO ng kumpanya ng ama mo. Nanlamig ang kamay ni Monique. Ang kapal na mukha nila. Kakalibing lang ni Papa. Hayaan mo sila magdiwa ngayon, Monique. Dahil bukas, doon natin ipapakilala sa buong mundo ang bagong Mrs. Ali Lucas King. Kinuha ni Lucas ang isang gintong pluma at isang dokumento mula sa kanyang mesa. Pagkatapos ay nilapag ito sa tapat ni Monique. Pirmahan mo ito. Ang kasunduan natin sa dilim. Tiningnan ni Monique ang kontrata. Naroon ang lahat ng napag-usapan. Sa huling pagkakataon, huminga siya ng malalim. Hinawakan ang pluma at binuong buo ang kanyang lagda sa ibabaw ng kanyang pangalan. Nang makuha ni Lucas ang papel, isang matalim na kislap ng tagumpay ang dumaan sa kanyang mga mata. Welcome to the Lion's Den, Monique. Magpahinga ka na. Bukas, sisiguraduhin kong ang buong bansa ang luluhod sa harap mo. Umalis si Lucas sa silid at dahan-dahang isinara ang pinto. Sa labas ng silid sa madilim na koridor, sumandal ang bilyonaryo sa pader.
Inilabas niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Ihanda mo ang pinakamahal na haute couture na gawin sa bansa para bukas. Utos si Lucas sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng panunuya, kundi purong lamig at determinasyon. At tiyakin mong kompleto ang background check kay Miranda Madrigal. Ang oras ng pagbaba ng hatol sa pamilyang iyon ay dadating na. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana ng koridor. Sa ilalim ng dilim ng gabi, bumulong si Lucas sa hangin. Fernando, ang anak mo ay ligtas na sa piling ko. At ang mga pumatay sa'yo, sisiguraduhin kong magbabayad. Ang ballroom ng Grand Hyatt Hotel ay umaapaw sa karangyaan at kapangyarihan. Nagniningning ang dambuhal ng mga kristal na chandelier. Sumasabay sa marangyang tugtog ng mga biolin. Naroon ang mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo, politika at alta sa syudad upang ipagdiwang ang opisyal na pag-upo ni Hector Madrigal bilang bagong CEO ng Madrigal Shipping Lines. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Miranda Madrigal. Suot ang isang emerald green na gown na tila bahiyas ng isang reyna. Katabi niya ang kanyang anak na si Hector na panay ang ngiti habang nakikipagkamay sa mga senador at bilyonaryo. Tunay na isang trahedya ang pagpanaw ni Don Fernando. Wika ng isang matandang asindero habang nakikipag-usap kay Miranda. Ngunit maswerte pa rin ang kumpanya dahil may isang Hector na handang magpatuloy ng kanyang legasiya. Siya nga pala, nasaan ang nag-iisang anak ni Fernando, si Monique? Pilit nang umiti si Miranda, bagamat may talim ang kanyang mga mata. Ah, si Monique? Alam mo naman ang batang yun. Pagkatapos pamanaw ng kanyang ama, hindi niya nakayanan ng depresyon. Ipinasya niyang lumipad patungong ibang bansa upang doon magpahinga ng matagal. Iniwan niya sa amin ang buong tiwala sa pamamahala ng kumpanya. Isang matalinong desisyon, tako ng asindero. Palihim na nagkatingin na si Miranda at Hector. May palitan ng mapanuring ngiti. Alam nilang sa mga sandaling iyon, malamang ay natutulog si Monique sa kung saang gilid ng kalsada. Gutom, marumi at walang mukhang maihaharap sa mundong dati nitong kinagisnan. Ngunit ang huwad na kapayapaan ng mga Madrigal ay biglang napunit nang magbago ang ihip ng hangin. Ang malaking pintuan ng ballroom ay sabay na bumukas ng marahas. Ang musika ng orkestra ay tila ba napatigil sa isang iglap. Ang lahat ng ingay at tawanan ng mga panauhin inapalitan ng isang sabay-sabay na pagsinghap. Sinong panghas na nanggugulo sa party ko? Bulong ni Hector. Ang mukha ay napuno ng inis habang nakatingin sa pinto. Ngunit ang inis na iyon ay mabilis na napalitan ng purong takot at gulat. Unang humakbang papasok ang isang lalaki na tila ba nagmula sa mga pahina ng isang barangyang magazine. Si Ali Lucas King. Suot ang isang charcoal black na tuxedo na gawa sa pinakamagaling na sastre sa Italia. Ang kanyang tindig ay naglalabas ng isang nakakasalpukang otoridad. Ngunit hindi ang bilyonaryo ang tunay na nakakuha ng pansin ng lahat, kundi ang babaeng marahan itong inalalalayan sa bewang. Si Monique Madrigal. Hindi ito ang duguan at basang babaeng pinalayas nila 2 gabi na ang nakakaraan. Monique stood tall, her posture regal and unyielding. Suot niya ang isang hating gabi na asul na haute couture gown na may libu-libong maliliit na diamante na kumikinang sa bawat galaw niya. Ang kanyang mahabang buhok ay nakapusod ng mataas. Inilalantad ang kanyang mahabang liig at ang tambuhalang sa piro na kwintas na nagkakahalaga ng isang buong mansyon. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha, ngayon ay may lamig ng yelo at nagbabagang puot. Si Monique? Halos mabulunan si Miranda sa iniinom nitong wine. Nabitawan niya ang baso dahilan upang mabasag ito sa semento. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis sa kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Hindi ba't si Monique Madrigal yan? Akala ko ba nasa ibang bansa siya? At bakit kasama niyang mailap na si Ali Lucas King?
Dire-diretso naglakad ang dalawa patungo sa gitna ng ballroom. Ang mga tao ay kusang tumatabi. Tila ba hinahawakan ng isang hindi nakikitang pwersa upang bigyan sila ng daan. Huminto sina Lucas at Monique sa tapat mismo ni Miranda at Hector. Nakasalukuyang nanginginig ang mga tuhod. Tita Miranda? Hector? Ang boses si Monique ay banayad. Ngunit may talim na kayang pumatay. Mukhang nakakasiyahan kayo sa aking absensya. Monique, anong kalokohan to? Asik ni Hector at pilit tinatago ang takot sa harap ng mga bisita. Paano man nakuha ang mga hiyas na yan? At bakit ka nagugulo rito? Security? Sinong tinatawag mong security, Mr. Madrigal? Isang hakbang ang ginawa ni Lucas. Hinarangan niya ang katawan ni Monique upang protektahan ito. Ang kanyang mga matay tumitig kay Hector na tila ba isang insektong handa niyang tapakan. Sa isang iglap, ang buong aura ng ballroom ay naging mabigat dahil sa presensya ng bilyonaryo. Lucas? Mr. King? Pautal-tal na singit ni Miranda. Pinilit ibalik ang kanyang marangyang maskara. May hindi pagkakaintindihan dito. Ang aking anak na si Monique ay medyo hindi pa matatag ang isip mula nang mamatay ang kanyang ama. Kung ano man ang ginagawa niya rito, ang tanging hindi matatag dito, Mrs. Madrigal, ay ang kinatatayuan ninyong dalawa ng anak mo. Malamig na putol ni Lucas. Inabot niya ang mikropono mula sa isang natutulalang MC na nasa malapit. Itinaas si Lucas ang mikropono. Ang kanyang boses ay malingaw-ngaw sa bawat sulok ng dambuhalang silid. Magandang gabi sa inyong lahat. Nais ko lamang samantalahin ang pagkakataong ito upang ipagmalaki sa buong mundo ang pinakamahalagang nagawa ko sa aking buhay. Tumingin si Lucas kay Monique. At sa unang pagkakataon, ang kanyang matitigas na mukha ay lumambot. Pinalitan ng isang huwad ngunit napaka-apektibong ngiti ng pag-ibig. Hinawakan niya ang kamay ni Monique at hinalikan ng likod niyon sa harap ng naglalaki ang lente ng mga kamera ng media. Nakasalukuyang kumikislap. Nais kong ipakilala sa inyo ang aking asawa, ang tunay at nag-iisang reyna ng King Enterprises, Mrs. Monique Madrigal King. Isang malakas na pagsabog ng bulong-bulungan ang bumalot sa buong hotel. Ang mga reporter ay nagsimula ng mag-unahan sa pagkuha ng litrato. Ang balitang ito ay magiging unang pahina ng lahat ng pahayagang bukas ng umaga. Namilog ang mga mata ni Miranda. Napahawak siya sa kanyang dibdib at halos hindi makahinga. Ang kasal ni Monique kay Ali Lucas King ay nangangahulugan ng isang bagay, ang buong persa. Bilyon-bilyong pondo at kapangyarihan ng King Enterprises ay nasa likod na ngayon ng babaeng ninakawan nila. Tumingin si Monique na diretsyo sa mga mata ng kanyang madrasta. Lumapit siya rito ng bahagya, sapat upang sila lamang dalawa ang makarinig. Akala nyo, tapos na ako, Tita Miranda? Bulong ni Monique. May matamis ngunit mapanganib ng ngiti. Ang pagnanakaw nyo sa mana ko, ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa niyo sa buhay ninyo. Dahil simula ngayon, bawat sentimo, bawat lupa at bawat barko na kinuha niyo kay Papa, babawiin ko na may kasamang interes. Humanda kayo. Hindi nakasagot si Miranda. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay at tila ba nakakita ng isang multo na nagbalik upang maghiganti. Humarap muli si Monique kay Lucas. Nakasalukuyan nakatitig sa kanya ng may kakaibang kislap sa mga mata. Tila ba humahanga sa tapang na pinamalas ng dalaga. Inuyuko ni Lucas ang kanyang bisig at marahan namang isinukbit ni Monique ang kanyang mga kamay rito. Aalis na kami, wika ni Lucas sa mga Madrigal. Ang boses ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Ipagpatuloy niyo ang inyong party habang may kumpanya pa kayong natitira. Sa ilalim na nakakasilaw ng mga flash ng kamera at sa gitna ng gulat ng karamihan, sabay na tumalikod sina Monique at Lucas. Naglakad sila palabas ng ballroom ng may taas na dignidad. Ang unang laban sa kanilang digmaan ay opisyal nang nagsimula at ang reyna ay matagumpay na nakabalik sa kanyang trono.
Ang tahimik na biyahe pabalik sa mansyon ay binalot ng matinding tensyon. Sa loob ng malawak at marangyang backseat ng Rolls Royce, nakaupo sina Monique at Lucas na may sapat na distansya sa isa't isa. Ngunit ang hangin na mamagitan sa kanila ay tila may dalang kuryente. Pinapanood ni Monique ang mga patak ng ulan sa bintana, habang ang refleksyon ng mukha ni Lucas ay makakikita sa salamin. Seryoso, malalim ang iniisip at tila may pasa na madilim na mundo. Nang makarating sila sa dambuhalang mansyon ng mga king sa McKinley Hill, tahimik na sumunod si Monique kay Lucas, paakyat sa ikalawang balapag. Ang ingrandang gabi sa gala ay tapos na. Ngunit ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang sa loob ng 4 na sulok ng bahay na ito. Salamat sa ginawa mo kanina, Lucas. Basag ni Monique sa katahimikan habang nakatayo sila sa malawak na koridor sa labas ng kanilang mga silid. Ang mukha ni Miranda at Hector, yun ang unang pagkakataon na nakita ko silang ganun katakot. Huminto si Lucas sa paglalakad at dahan-dahan siya humarap kay Monique. Tinanggal ang kanyang tuxedo jacket at isinabit ito sa kanyang bisig. Ang natitirang suot na puting polo ay bahagyang nakabukas ng 2 botones sa leeg na nagbibigay sa kanya ng mas mapanganib ngunit nakakahalina na itsura. Iyan pa lang ang pambungad, Monique. Malamig na pahayag ni Lucas. Ang takot na nakita mo sa mga mukha nila ay barya lang kumpara sa impyernong mararanasan nila sa mga susunod na araw. Bukas, magsisimula na bumagsak ang mga stocks ng Madrigal Shipping dahil sa balitang kasal ka na sa akin. Ang mga investor ay mawawala ng tiwala kay Hector. Tumango si Monique, ngunit may isang bagay na kanina pa bumabagabag sa kanyang isipan. Lucas, nung nasa entablado tayo, narinig kong binanggit mo ang pangalan ng papa ko sa huling pagkakataon bago tayo umalis. At may kakaiba sa paraan ng pagtingin mo sa akin kanina. Bakit parang personal din sa iyo ang laban na to? Bahagyang tumigas ang anyo ni Lucas. Ang kanyang mga mata na karaniwang walang emosyon ay panandaliang kumislap sa galit bago muling nagtakip ng yelo. Lumapit siya kay Monique ng isang hakbang. Ang distansya nila ay naging napakalapit na naman. Sapat para marinig ni Monique ang marahang paghinga ng bilyonaryo. Guni-guni mo lang yan, Miss Madrigal. Sagot ni Lucas. Ang boses ay mas mabumaba ang tono at tila nagbabala. Huwag mo kalilimutan ang kasunduan natin sa dilim. Negosyo ito. Ang emosyon ay walang puwang sa larong ito. Negosyo? Lumapit din si Monique at ayaw magpatalo. Ang tapang na nakuha niya kanina sa gala ay sariwa pa sa kanyang sistema. Tinitigan niya ang diretso ang mga mata ni Lucas. Huwag mo kong gawing tanga, Ali Lucas. Walang bilyonaryo ang magtataya ng kanyang pangalan, reputasyon at milyon-milyong dote para lang sa isang transaksyon na walang direktang kita sa kumpanya niya. Ano ang totoong motibo mo? Salip na sumagot. Biglang hinawakan ni Lucas ang bewang ni Monique at marahan ngunit mabilis itong isinandalang dalaga sa pader ng koridor. Napasingap si Monique sa gulat. Ang init ng palad ni Lucas sa kanyang bewang, tila nag-iwan ng nakakapagpasong marka sa kanyang balat. Ang bango ng peppermint at mamahaling alak mula sa lalaki ay tuloy ang bumalot sa kanyang pandinig. Gusto mo talagang malaman ang totoo, Monique? Bulong ni Lucas. Ang kanyang mukha ay pulgada na lang ang layo sa labi ni Monique. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa mapupulang labi ng dalaga. May matinding pagnanais na pilit itong pinipigilan. Ang katotohanan ay isang mapanganib na bagay. Baka kapag nalaman mo, magsisi ka na pumasok ka sa mansyong to. Naramdaman ni Monique ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaiba at nagbabagang atraksyon na unti-unting nabubuo sa pagitan nilang dalawa. Ang tensyon ay napakabigat at tila ba isang kislap na lang ay sasabog na sila sa emosyon. Pilit na pinanatili ni Monique ang kanyang matapang na titig kahit pa parang hihimatay na siya sa kaba. Hindi ako matatakot sa katotohanan, Lucas. Mas matakot ka sa kaya kong gawin kapag nalaman kong niloloko mo lang ako. Hamon ni Monique bagamat ang kanyang boses ay bahagyan nanginginig. Isang matalim at misteryosong ngiti ang sumili sa labi ni Lucas. Dahan-dahan niyang binitiwan ang bewang ni Monique. Ngunit bago pa siya lumayo,
Inilapit niya ang kanyang bibig sa tenga ng dalaga. "Matulog ka na, asawa ko?" Bulong ni Lucas sa may diin sa huling salita. "Abangan mo ang balita bukas. Doon mo makikita kung kanino ako tapat." Tumalikod si Lucas at naglakad patungo sa kanyang sariling silid. Iniwan si Monique na naghahabol ng hininga at hawak ang kanyang dibdib na tila ba sasabog sa bilis ng tibok. Nang makapasok si Lucas sa kanyang kwarto, hindi niya binuksan ang ilaw. Dumiretso siya sa kanyang study desk at binuksan ang isang lihim na drawer. Doon, kinuha niya ang isang luma, medyo kupas ng larawan. Ito ay larawan ng isang binata. Ang kanyang yumaong kapatid na si Christian, kasama ang isang pamilyar na lalaki, si Don Fernando Madrigal, ang ama ni Monique. Hinawakan ni Lucas ang larawan at ang kanyang mga panga ay nag-igting sa matinding emosyon. Taon na ang nakaraan, binalot ng iskandalo at trahedya ang pamilya King nang mamatay si Christian dahil sa isang sabotahe sa negosyo. At ang itinuturong utak noon ng mga ebidensya ay ang ama ni Monique. Yun ang dahilan kung bakit binuo ni Lucas ang King Enterprises upang maghiganti at ubusin ang mga Madrigal. Ngunit ang hindi alam ni Monique bago pumanaw si Don Fernando, lihim itong nakipagkita kay Lucas. Ibinigay ng matanda ang mga tunay na dokumento na nagpapatunay na inosente ito. At ang tunay na nag-utos sa pagpatay sa kapatid ni Lucas ay ang unti-unting lumalason sa ama ni Monique, walang iba kundi si Miranda Madrigal. Lihim na humingi ng saklolo si Don Fernando kay Lucas upang protektahan ang kanyang nag-iisang anak na si Monique kapag nawala na siya. At higit sa lahat, may isang lihim na hindi pa kayang maaminin ni Lucas kahit sa sarili niya. Noong mga panahon ng kanilang kolehiyo, bago pa man maganap ang trahedya, palihim na siya nakatitig kay Monique mula sa malayo. Ang pag-ibig na iyon ibinaon niya sa limot dahil sa akalang paghihiganti. Ngunit ngayon, ang babaeng matagal niyang pinangarap ay nasa loob na ng kanyang konlungan. Tumingin si Lucas sa bintana kung saan patuloy ang pagbuhos ng ulan. Ang mga patak ng lihim ay unti-unti nang nagiging baha. At alam niyang darating ang araw na malalaman ni Monique ang lahat. "Patawarin mo ako, Monique," bulong ni Lucas sa dilim. "Gagamitin ko ang buong mundo para ipaglaban ka. Kahit pang ibig sabihin yun ay kamuhian mo ako kapag nalaman mo ang buong katotohanan." Ang epekto ng naganap na charity gala ay tila isang malakas na lindol na yumanig sa buong bansa. Kinabukasan, bumagsak ang 30% ng stock value ng Madrigal Shipping Lines. Ang mga malalaking kliyente at investor isa-isang nag-urong ng kanilang kontrata dahil sa kawalan ng tiwala kay Hector. Lalipat na patunayan ng media na ang tunay na tagapagmana na si Monique ay kakampi na ngayon ng tambuhalang King Enterprises. Sa loob ng mansyon ng mga Madrigal, maras na inihagis si Miranda ang hawak niyang saro ng kape sa pader. "Mga walang silbi! Paano naging asawa ni Ali Lucas King ang pulubing yon?" Sigaw niya at naghahabol ang hininga sa matinding galit. "Mama, anong gagawin natin?" Namumutla at pawis ang tanong ni Hector. Tumatawag ng board of directors. Gusto nila ng paliwanag. Kung magpapatuloy ito, bago matapos ang buwan, idedeklara na tayong bangkarote. Nag-igting ang mga panga ni Miranda. Ang kanyang marangyang maskara ay tuluyan ng natuklap. Inilalantad ang isang demonyong handang pumatay upang mapanatili ang nakaw na yaman. Kung ang legal na paraan ay hindi uubra dahil kay Ali Lucas King, dadaanin natin sa madugong paraan. Hindi mababawi ni Monique ang mana kung wala na siyang hininga. At kapag patay na siya, mapipilitan ng bilyonaryong yon na bitawan ang kumpanya natin. Kinuha ni Miranda ang kanyang lihim na telepono at may tinawagang numero sa ilalim ng mga anino ng underworld. "May ipapaligpit ako. Tsakin ninyong magmumukha itong aksidente at gawin ito ngayon din." Samantala, sa isang eksklusibong botanical garden sa Tagaytay, naglalakad si Monique sa ilalim ng banayad na sikat ng araw. Ito ang unang pagkakataon na pinayagan siya ni Lucas sa lumabas ng mansyon upang makasama ang kanyang matalik na kaibigan at pinagkakatiwala ang abogado ng pamilya na si Atty. Santos. Palihim silang nagkita upang pag-aralan ng mga lumang dokumento ng kanyang ama.
Monique, may hinala ako na ang tunay na testamento hindi dinala ni Don Fernando sa opisina. Seryosong pahayag ni Atty. Santos habang nakaupo sila sa isang nakatagong gazebo. May isang safety deposit box ang ama mo sa isang Swiss bank dito sa Maynila. Ang susi ay malamang na nasa loob pa rin ng mansyon ninyo sa isang lihim na compartment sa kanyang library. Kung ganun, kailangan ko makapasok sa mansyon nang hindi nalalaman ni na Miranda. Determinado ang sagot ni Monique. Ngunit bago pa makasagot ng abogado, isang kakaibang katahimikan ang bumalat sa paligid. Ang mga huni ng ibon ay biglang naputol. Matalas ang pakiramdam ni Monique. Agad niyang napansin ang tatlong lalaki na nakasuot ng itim na leather jacket at bull cap na mabilis na naglalakad patungo sa kanilang direksyon. Ang kanilang mga kamay ay nakapasok sa loob ng kanilang mga jacket. Isang pamilya na forma ng mga taong may hawak na armas. Atty. Santos, tumakbo ka! Sigaw ni Monique. Isang putok ng baril ang pumunit sa katahimikan. Tumama ang bala sa haligi ng gazebo. Nagpasabog ng mga peraso ng semento. Sumigaw sa takot ng abogado at mabilis na nagtatakbo patungo sa main building ng garden upang humingi ng saklolo. Si Monique naman ay mabilis at tumakbo patungo sa mga masukal na bahagi ng garden. Ang kanyang puso ay nagpapanik. Ang kanyang hininga ay kumagaralgal. Miranda, bulong niya sa gitna ng pagtakbo. Alam niyang wala ibang gagawa nito kundi ang kanyang madrasta. Huwag mong hayaang makatakas ang babae, patayin yan! Sigaw ng isa sa mga humahabol. Napadpad si Monique sa isang dead end na bahagi ng garden, kung saan hinarangan siya ng isang matalas sa pader na may mga baging. Lilingon sana siya upang humanap ng ibang daan, ngunit huli na. Ang tatlong armadong lalaki ay nakatayo na sa kanyang harap. Nakatutok ang mga baril na may silencer ng direkta sa kanyang dibdib. Paalam, Miss Madrigal. Trabaho lang, walang personalan. Malamig na wika ng pinuno ng mga asasin habang dahan-dahang kinakalabit ng trigger. Pumikit si Monique. Inihanda ang sarili sa malalapit na kamatayan. Papa, patawad. Hindi ko nabawi ang para sa atin. Sa loob-loob niya. Isang dambuhalang tunog ng humahagibis na makina ang biglang bumasag sa eksena. Isang itim na armored SUV ang maras na sumagasa sa bakod ng garden. Winawasak ang mga halaman at semento. At sa bilis ng pangyayari, nahagip ng unahan ng sasakyan ng dalawa sa mga asasin. Dahilan upang tumalsik ang mga ito at mawala ng malay sa itindi ng impact. Huminto ang sasakyan sa pagitan ni Monique at ang natitirang asasin. Bumukas ang pinto ng driver's seat at lumabas doon ang isang figura na tila ba isang galit na Diyos ng kamatayan. Si Ali Lucas King. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa purong galit. Isang ekspresyon na ngayon lang nakita ni Monique sa buong buhay niya. Bago pa man makapag-react ang natitirang asasin upang itutok ang baril kay Lucas, mabilis na humakbang ang bilyonaryo. Sa isang iglap, hinawakan niya ang bisig ng lalaki at binalian ito ng mga buto sa isang marahas na twist at sinundan ng isang napakalakas na suntok sa panga. Bumagsak ang asasin sa lupa. Dugo ang walang malay. Hingal na hingal si Lucas at na kanyang kamao ay may kaunting dugo mula sa kalaban. Mabilis siyang humarap kay Monique at hinawakan ang magkabilang balikat ng dalaga. Sinuri ang katawan nito mula ulo hanggang paa. Tila ba sinusuyo ang walang kahit na isang gasgas ang kanyang asawa. Monique, are you okay? Sinaktan ka ba nila? Ang boses si Lucas na karaniwang malamig inapalitan na matinding takot at pag-aalala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang mukha ni Monique. Napatitig si Monique sa mga mata ng bilyonaryo. At sa sandaling iyon, nakita niya ang isang bagay na hindi kayang itago ng kahit anong kontrata o kasunduan. Hindi ito reaksyon ng isang negosyante na natatakot mawalan ng kasosyo. Ito'y reaksyon ng isang lalaking natatakot mawalan ng babaeng pinakamamahal sa kanyang buhay. Lucas, okay lang ako. Dumating ka. Naiiyak na bulong ni Monique bago tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod dahil sa shock.
Mabilis siyang binuhat ni Lucas bago pa man siya bumagsak sa lupa. Niyakap niya ng maigpit ang dalaga sa kanyang dibdib, habang ang kanyang mga mata ay tumingin sa mga nakandusay na asasin. Inilabas si Lucas ang kanyang radyo at sumigaw sa kanyang security team na kasalukuyan dumarating na rin sa lugar. Iligpit ninyo ang mga basurang to at sabihin niyo sa intelligence unit, simulan na ang pagwasak sa lahat ng bank accounts ni Miranda Madrigal. Gusto ko silang makita nagmamakaawa sa kalsada bago lumubog ang araw bukas. Isinakay ni Lucas si Monique sa loob ng SUV. Sa buong biyahe pabalik, hindi binitawan ni Lucas ang kamay ni Monique. Maigpit ang hawak niya at tila ba kapag binitawan niya ito ay maglalaho ang dalaga. Si Monique naman ay nakasandal sa balikat ng bilyonaryo habang nararamdaman ang proteksyon at init ng katawan ni Lucas. Isang realisasyon ang pumasok sa kanyang isip. Ang kasunduan nila sa dilim ay unti-unti nang natutunaw. At ang huwad na kasal na kanilang sinimulan ay mabilis nang nagiging isang totoong laban para sa kanilang mga puso. Ngunit ang hindi pa alam ni Monique, ang pag-atake ng kanyang madrasta ang magiging mitya upang mabuksan ang pinakamadilim na lihim na itinatago ni Lucas sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang hangin sa loob ng pribadong library ni Lucas ay mabigat at tila ba may namumuong bagyo sa pagitan ng 4 na sulok ng silid. Matapos ang naganap na ambush sa Tagaytay, hindi na hinayaan ng bilyonaryo na mawalan si Monique sa kanyang paningin. Ngunit ang kaligtasang iyon ay panandalian lamang dahil ang mas matinding panganib ay hindi nagmumula sa mga bala ni Miranda, kundi sa mga lihim na nakatago sa ilalim ng mismong bubong na ito. Gabi na, tulog na dapat si Monique. Ngunit ang mga impormasyong ibinigay sa kanya ni Atty. Santos bago ang ambush ay patuloy na nagpapagulo sa kanyang isipan. Ang susi sa Swiss bank account ng kanyang ama ay maaaring naglalaman ng katotohanan. Habang pabalik-balik sa koridor, napansin ni Monique na bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina ni Lucas. May mahinang liwanag na nagmumula sa loob. Lalapit sana siya upang magpasalamat muli sa pagliligtas nito sa kanyang buhay. Ngunit napatigil siya nang marinig ang mariing boses ni Lucas sa may kausap sa telepono. Tsakin mong walang makakalusot na asset si Miranda. Utos ni Lucas. Ang boses ay may kakaibang bagsik na ngayon lang narinig ni Monique. Ubusin mo ang lahat ng ari-arian niya. Ang pamilyang iyon ang pumatay sa kapatid ko at gagamitin ko ang lahat para pagbayarin sila. Natikom ni Monique ang kanyang bibig. Ang pamilyang iyon ang pumatay sa kapatid ko. Lumalim ang kabag ng kanyang dibdib. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, sapat upang makita si Lucas na nakatayo sa tapat ng kanyang desk. Hawak ang isang lumang dokumento at isang kupas na larawan. Lucas? Mahinang tawag ni Monique. Pabilis na binaba ni Lucas ang hawak na larawan, ngunit huli na. Nakita na ni Monique ang pag-igting ng mga panga ng bilyonaryo at ang pagkabigla sa mga mata nito. Bakit gising ka pa? Malamig na tanong ni Lucas. Mabilis ay ibinalik ang kanyang maskara na walang abalang CEO. Sabi ko na sa iyo, magpahinga ka na. Hindi sumunod si Monique. Humakbang siya papasok sa silid at ang mga mata ay nakatutok sa mesa. Sinong pamilyang tinutukoy mo, Lucas? Narinig kita. Sinong pumatay sa kapatid mo? Hindi mo ito laban, Monique. Lumabas ka na. Taboy ni Lucas at tumiwas ang tingin at akmang itatago ang mga papeles sa loob ng drawer. Huwag mo kong itaboy! Sigaw ni Monique. Ang kanyang boses ay napunit sa pagitan ng kaba at umuusbong na hinala. Mabilis siyang lumapit sa mesa at marahas na inagaw ang larawang pilit itinatago ng lalaki. Namilog ang mga mata ni Monique. Ang larawan ay nagpapakita ng isang binata na kamukhang kamukha ni Lucas. Ang kapatid nitong si Christian. Ngunit ang katabi nito ay walang iba kundi ang kanyang sariling ama, si Don Fernando Madrigal. Masaya silang magkasama at tila ba matalik na magkaibigan o magkasosyo sa isang lumang proyekto. Ngunit hindi lang iyon. Sa ilalim ng larawan ay may isang lumang ulat ng pulisya tungkol sa isang malubhang sabotahe sa isang lumang bodega ng mga king kung saan namatay si Christian. At sa tapat ng salitang primary suspect, nakasulat sa malalaking letra ang pangalan ng kanyang ama, Fernando Madrigal. Nabitawan ni Monique ang larawan at tila ba napaso ang kanyang mga kamay. Napatingin siya kay Lucas.
Ang kanyang mga mata ay nag-unahan sa pagluha. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagtagpi-tagpi sa kanyang utak. Ang biglang paglitaw ni Lucas sa gabi ng kanyang pagbagsak, ang alok na kasal, ang pagpapondo sa kanyang paghihiganti, lahat ng iyon ay may madilim na ugat. Kaya mo ba ako tinutulungan? Nanginginig ang buong katawan ni Monique. Ang kanyang boses ay halos maghabol ng hininga sa tindi ng sakit ng pagtataksil. Akala ko ikaw ang tagapagligtas ko. Akala ko pinoprotektahan mo ako. Ang totoo pala, kaaway ka ng pamilya ko. Ginamit mo ko para ubusin ang mga madrigal dahil naniniwala kang si Papa pumatay sa kapatid mo. Monique, makinig ka muna. Hakbang ni Lucas at takmang hahawakan ang braso ng dalaga. Ngunit maras itong iwinaksi ni Monique. Huwag mo kong hawakan! Iyaw ni Monique at ang luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Inosente ang papa ko. Hindi niya kayang pumatay ng tao. Kung may atraso ka sa pamilya ko, bakit hindi mo ko dinala sa korte? Bakit kailangan mo pa akong lukuhin? Pakasalan sa papel at paasahin na may isang taong totoo nagmamalasakit sa akin. Ang bawat salita ni Monique ay tila isang latigo na sumusugat sa puso ni Lucas. Ang bilyonaryo walang kinatatakutan ay tila balumiit sa harap ng galit ng babaeng kanyang minamahal. Hindi na niya kayang tiisin ang distansya. Sa isang mabilis na galaw, hinalit ni Lucas ang bewang ni Monique at mahigpit itong ikinulong sa kanyang mga bisig. Kahit pa pinalo-palo siya nito sa dibdib upang makawala. Bitawan mo ko, Lucas! Kinamumuhian kita! Hikbi ni Monique at pilit na nagpupumiglas. Hindi kita ginamit, Monique. Makinig ka sa akin. Ang boses si Lucas ay bumasag sa katahimikan ng gabi. May halo ng purong sakit at desperasyon. Oo. Noong una, binuo ko ang King Enterprises para pabagsakin ang ama mo. Dahil sa mga maling ebidensya. Pero bago mamatay si Don Fernando, nakipagkita siya sa akin sa lihim na paraan. Napatigil si Monique sa pagpupumiglas. Bagamat ang kanyang dibdib ay mabilis pa ring tumataas baba sa pag-iyak. Tiningnan niya si Lucas, naghahanap ng kasinungalingan sa mga mata nito. Anong ibig mong sabihin? Anong sinasabi mo? Pautal-utal na tanong ni Monique. Huminga ng malalim si Lucas. Ang kanyang mga kamay sa bewang ni Monique ay nanatiling mahigpit ngunit banayad. Ibinigay sa akin ng ama mo ang mga tunay na dokumento. Ang tunay na nagsabotahe sa bodega namin at pumatay sa kapatid ko ay hindi si Don Fernando. Walang kinalaman ng papa mo, Monique. Ang utak sa likod ng lahat, ang mismong lumason sa ama mo at nagnakaw sa mana mo ay si Miranda Madrigal. Nanlamig ang buong sistema ni Monique. Si Tita Miranda? Oo. Tango ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay napuno ng katapatan. Nalaman ng papa mo ang madilim na lihim ni Miranda. Kaya bago pa siya tuliyang patahimikin ng madrasta mo, nakiusap siya sa akin. Alam niyang kapag nawala siya, ikaw ang susunod na target. Ang huwad na kasal na ito, ang pagbawi sa mana mo. Hindi ito para sa paghihiganti ko, Monique. Ito ang huling habilin ng ama mo sa akin. Ang protektahan ka gamit ang buong buhay at kayamanan ko. Napatitig si Monique sa bilyonaryo. Ang maskara ay tulian ng nabitak, ngunit ang lumabas sa likod niyon ay hindi isang kaaway, kundi isang lalaking handang pasanin ng buong mundo para lang sa kanyang kaligtasan. Ngunit sa tindi ng mga natuklasang lihim at sa bigat ng emosyon, ang kanyang puso ay lubhang nasaktan. Ang tiwala na kanyang binuo ay tila ba nagkaroon ng malaking lamat. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin nung una pa lang? Bulong ni Monique habang ang huling patak ng kanyang luha ay gumulong. Dahil natatakot ako. Pag-amin ni Lucas at na kanyang baritonong boses ay nabasag sa unang pagkakataon. Natatakot ako makita ang ganitong tingin sa mga mata mo. Ang tingin na kinakamuhian mo ako dahil sa koneksyon ko sa nakaraan ng pamilya mo. Dahan-dahang inalis si Monique ang mga kamay ni Lucas sa kanyang bewang. Hindi na siya nagpumiglas. Ngunit ang distansya ng kanyang ginawa ay mas masakit pa sa isang sampal. Kailangan ko ng espasyo, Lucas. Mahinang wika ni Monique.
bago tumalikod at mabilis sa lumabas ng library. Iniwan ng bilyonaryo na mag-isa sa dilim ng silid. Hawak ang larawan ng nakaraan na tuluyan ng nagpabago sa kanilang kasalukuyan. Ang bawat hakbang palabas ng mansyon ng mga king ay tila may dambuhalang pabigat na nakatali sa mga paa ni Monique. Sa kabila ng pagsusumamo sa kanyang mga mata ni Lucas kagabi, na naigantindi ng emosyon at ang pakiramdam na naging bahagi siya ng isang laro. Kahit pa ang layunin nito ay ang kanyang kaligtasan, bago sumikat ang araw, iniwan niya ang marangyang silid, dala lamang ang maliit na bag na may iilang damit at ang determinasyong tapusin ang laban gamit ang sarili niyang mga kamay. Napadpad siya sa isang lumang, maliit na apartment sa isang tagong sulok ng Quezon City. Isang ari-arian na nakapangalan sa isang malayong kamag-anak ng kanyang ina na matagal nang pumanaw. Ligtas siya rito mula sa marangyang mundo na biglang naging mapait para sa kanya. Habang nakaupo sa gilid ng isang simpleng kama, pumatak ang kanyang mga luha. "Papa," bulong niya sa hangin. Masakit malaman na ang buong kanyang madrasta ang pumatay sa kanyang ama at sa kapatid ni Lucas. Ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang dibdib kapag naaalala ang mukha ni Lucas, ang bilyonaryong CEO na lumuhod sa harap niya. Nagmamakaawang pakinggan ang katotohanan. Napagtanto ni Monique na sa kabila ng kasunduan sa dilim, tuluyan ng nahulog ang kanyang puso sa lalaking nagtanggol sa kanya. Ngunit ang kanyang pag-iisa ay mabilis na nabulabog. Isang marasa katok sa pinto ang nagpabalik sa kanyang realidad. "Monique, buksan mo to. Alam kong nandyan ka." Namilog ang mga mata ni Monique nang makilala ang boses. Si Hector. Paano siya nahanap ng mga ito? Hindi niya alam na bago pa man niya lisanin ang mansyon ni Lucas, may mga espiyan na si Miranda na nakabantay sa bawat galaw niya sa labas ng teritoryo ng mga king. Bago pa man makapagtago si Monique, maras na sinira ng dalawang malalaking lalaki ang pinto ng apartment. Pumasok si Hector at may hawak na baril, habang ang mukha nito'y bakas ang desperasyon ng isang taong nawala na ng lahat dahil sa pagbagsak ng kanilang mga stock sa tari-arian. "Akala mo ba makakatakas ka pa, Monique?" Mayabang ngunit nanginginig na asik ni Hector. "Dahil sa kasal-kasalan niyo ng bilyonaryong yun, winasak niyo ang buhay namin ni Mama. Pero ngayon wala ritong asawa mo para iligtas ka. Bitawan niyo ako!" Sigaw ni Monique habang maras siyang hinawakan sa magkabilang braso ng mga tauhan ni Hector. Isang tela na may amoy ng chloroform ang biglang itinakip sa kanyang ilong at bibig. Pumalag siya ngunit mabilis na nagdilim ang kanyang paningin. Samantala, sa loob ng Presidential Office ng King Enterprises, ang kapaligiran ay tila ba nasa gitna ng isang digmaan. Galit na inihagis ni Lucas sa mga papeles sa kanyang tambuhalang glass table. Kasalukuyan niyang nalaman mula sa kanyang security team na nawawala si Monique sa apartment kung saan ito pansamantalang nanunuluyan. "Anong ibig niyong sabihin na hindi niyo siya naabutan?" Sigaw ni Lucas. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog, dahilan upang mapayuko ang kanyang pinuno ng seguridad. Ang ugat sa kanyang liig ay tila sasabog sa purong galit at matinding takot. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang isang ruthless billionaire, nakaramdam si Lucas ang totoong takot. Ang takot na tuluyang mawala ang babaeng nagbigay ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. "Kung may mangyaring masama sa asawa ko, sisiguraduhin kong walang matitirang buhay sa inyo. Hanapin niyo siya ngayon din." Biglang tumunog ang personal na telepono ni Lucas, isang hindi kilalang numero, at mabilis siya itong sinagot. "Ali Lucas King." Ang boses ni Miranda ay gumagaralgal mula sa kabilang linya. May halong baliw na tawa. "Kung gusto mo pang makitang buhay ang pinakamamahal mong asawa, pumunta ka sa lumang bodega ng mga Madrigal sa Pier. Nang mag-isa. Walang pulis, walang security team. Isang maling galaw mo at sisiguraduhin kong susunod ang babaeng to sa kanyang ama." "Huwag mo siyang gagalawin, Miranda." Galit na singhal ni Lucas. Ang kanyang mga kamao ay nag-igting hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. "Kung may isang gasgas na dumapo sa balat ni Monique, ihilain kita mismo patungong impyerno." "Magmadali ka, Mr. King. Paubos ng oras ang reyna mo."
Ibinaba ni Miranda ang linya. Pagkalipas ng 30 minuto ay huminto ang Rolls Royce ni Lucas sa tapat ng isang abandonado at madilim na bodega sa gilid ng karagatan. Ang ulan ay muling bumuhos ng malakas. Tila ba sumasabay sa nagngangalit na emosyon sa puso ng bilyonaryo. Lumabas siya ng sasakyan ng walang hawak na kahit anong armas. Ang kanyang tindig ay nanatiling matatag sa kabila ng panganib. Maras siyang itinulak ang kalawanging pinto ng bodega. Sa loob, sa ilalim ng isang nag-iisang bombilya, nakatali si Monique sa isang upuan. May pasa ito sa gilid ng labi at basang-basa ng luha. Sa likod nito ay nakatayo si Miranda. May hawak na baril na nakatutok sa ulo ng dalaga. Habang si Hector naman ay nakabantay sa gilid na may dalang kutsilyo. "Lucas, huwag kang lalapit! Bitag to!" Sigaw ni Monique nang makita ang bilyonaryo. Sa kabila ng galit niya kagabi, ang makita si Lucas sa sumugod ng mag-isa para sa kanya, ay tuloy ang nagpabura sa anumang lamat ng kanyang puso. "Tahimik!" sigaw ni Miranda. Maras na hinilang buhok ni Monique dahilan upang mapadaing ang dalaga. "Miranda, bitawan mo siya!" Ang boses si Lucas ay bumaba sa isang mapanganib na antas ng lamig. Lumakad siya ng dahan-dahan papalapit. Ang bawat hakbang ay may otoridad. "Ibigay mo sa akin si Monique at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng perang gusto mo. I'll transfer 5 billion pesos to your off-your account right now. Just let her go." Huli na para sa negosasyon, King. Hiyaw ni Miranda at ang mga matay puno ng kabaliwan. "Kapag pinatay ko si Monique at pinatay kita, ang lahat ng ito ay magmumukhang isang madugong away na mag-asawa. Ako pa rin ang hahawak sa Madrigal Shipping. Mama, patayin mo na sila!" Sulsul ni Hector habang unti-unting lumalapit kay Lucas na may hawak na kutsilyo. Ngunit hindi alam ng mga Madrigal na si Ali Lucas King hindi lang isang bilyonaryo sa papel. Siya ay isang leon na handang pumatay para sa kanyang reyna. Sa isang iglap, nang sumugod si Hector upang saksakin siya, mabilis na umiwas si Lucas. Hinawakan niyang pulso ni Hector. Binali ito ng walang awa at maras na sinalpak ang mukha ng binata sa isang bakal na drum sa gilid. Bumagsak si Hector at dugo ang walang malay. "Hector!" sigaw ni Miranda. Sa tindi ng gulat ay ibinaling niya ang baril kay Lucas at kinalabit ang trigger. Bumuga ang apoy mula sa baril at sa bilis ng pangyayari, hinarangan ni Lucas ang kanyang katawan upang hindi tamaan si Monique. Tumama ang bala sa kanyang kaliwang balikat. Umagos ang sariwang dugo sa kanyang mamahaling puting polo. Ngunit hindi man lang siya natumba. Ang kanyang mga matay na natiling nakatitig ng may nagbabagang puot kay Miranda. "Hayop ka!" nanginginig na wika ni Miranda. Akmang itutulok muli ang baril, ngunit sa isang mabilis sa pagkakataon, mabilis sa sumugod si Lucas. Sinipa niyang kamay ni Miranda dahilan upang tumalsik ang baril sa dilim. Sinundan niya ito ng isang malakas na tulak na nagpabagsak sa madrasta sa semento. Sa mga sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang mga sirena ng pulisya sa labas ng bodega. Ang elite security team ni Lucas ay tuloy ng pinalibutan ng buong lugar. Pumasok ang mga otoridad at mabilis sa pinusasan ang nanginginig na si Miranda at ang walang mali na si Hector. Hindi pinansin ni Lucas ang kanyang duguan at masakit na balikat. Mabilis siyang lumuhod sa tapat ni Monique at dali-daling tinanggal ang mga tali nito. "Monique, are you safe? Patawad, huli akong dumating." Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi habang pilit nang humingiti sa kabila ng panlalabo ng paningin dahil sa kawalan ng dugo. Nang makalaya ang kanyang mga kamay, hindi na nag-atubili si Monique. Mahigpit niyang binalot ang kanyang mga bisig sa leeg ni Lucas. Umiiyak na walang humpay sa kanyang dibdib. "Lucas, patawad. Patawad sa mga sinabi ko kagabi. Huwag mo akong iiwan, pakiusap." Niyakap siya ni Lucas gamit ang kanyang isang kamay. Isinabsab ang kanyang mukha sa buhok ng dalaga. Hindi kita iiwan, Monique. Kahit ubusin ko ang buong lakas ko, mananatili ako sa tabi mo." Habang dumarating ang mga medic upang lapatan ng lunas ang sugat ni Lucas, magkahawak kamay silang lumabas ng bodega sa gitna ng ulan. Ang luha sa gitna ng digmaan ay unti-unti nang napalitan ng isang bagong pag-asa. At ang huling paghaharap para sa pagbawi sa buong mana
ay nakatakda na sa silid ng korte. Ang baluwagin ng Hall of Justice ay binalot ng nagbabagang tensyon. Ang dambuhalang silid paglilitis ng Regional Trial Court ay napupuno ng mga reporter, mamamahayag at mga kilalang tao sa alta sa syudad. Ito ang araw ng huling pagkaharap, ang sandali kung saan ang bilyon-bilyong pisong ari-arian ng Madrigal Shipping Lines at ang katarungan para sa pagkamatay ng 2 tao ay tuloy ng pagpapasyahan ng batas. Sa kaliwang bahagi ng depensa, nakaupo si Miranda Madrigal na suot ang kulay orange na damit preso, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas pa rin ng natitirang kayabangan. Katabi niya si Hector na may benda pa sa panga mula sa tinamong sugad sa bodega. Sa tulong ng kanilang mamahaling dikampanilyang abogado, umaasa pa rin silang may butas sa batas na magpapawalang sala sa kanila. "Huwag ka mag-alala, Mama," bulong ni Hector at pilit pinalalakas ang loob ng ina. Wala silang hawak na direktang ebidensya. Ang testamentong hawak natin ang mga may opisyal na selyo. Ngunit ang bulong-bulungan sa loob ng korte ay biglang naputol nang bumukas ang malalaking pintuan sa likod. Pumasok si Ali Lucas King. Ang kanyang tindig ay tila isang emperador na handang magpababa ng hatol. Ang kanyang kaliwang balikat ay may suot pa ring medical na suporta sa ilalim ng kanyang navy blue na suit jacket. Ngunit ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng panghihina. Sa kanyang tabi, maraang nakahawak sa kanyang braso ay si Monique. Ang dalaga ay mukhang napakaganda at kagalang-galang sa kanyang suot na simpleng puting bihis pang negosyo. Ang kanyang mukha ay seryoso, payapa, ngunit may determinasyon na hindi matitinag. Naupo sila sa kanang bahagi ng taga-usig kasama si Atty. Santos. Bago magsimula ang paglilitis, lumingon si Lucas kay Monique at marahan itong piniga ang kamay ng dalaga. "Handa ka na ba, asawa ko?" Bulong ng bilyonaryo at ang boses ay puno ng init at proteksyon. Tumango si Monique, matapang na sinalubong ang titig ng lalaki. "Handa na ako, Lucas. Dahil sa'yo, hindi na ako natatakot." Tumayo ang lahat para sa kagalang-galang na hukom. Sigaw ng court officer. Pumasok ang matandang hukom at matapos ang ilang formalidad, opisyal ang binuksan ng pagdinig. Ang abogado ni Miranda ay agad na tumayo upang maghain ng mosyon. "Your Honor, ang testamentong ipinasok ng aking kliyente ay may notaryo at primado ni Don Fernando Madrigal bago ito pumanaw. Ang mga paratang ng falsification at pagpatay ay walang matibay na basihan kundi guni-guni lamang ng nagre-reklamong si Monique Madrigal na may pansariling interes upang makuha ang yaman." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Atty. Santos. Tumayo siya. Hawak ang isang disusing metal na kahon na may tatak ng isang sikat na Swiss bank sa Maynila. "Your Honor, ang huwad na dula-dulaan ng depensa ay matatapos na sa gabing ito. Sa pahintulot ng korte, nais aming ipakita ang tunay, orihinal at huling habilin na lihim na itinatago ni Don Fernando sa isang safety deposit box. Isang dokumento binuksan lamang sa ilalim ng mahigpit na seguridad ng bangko 2 araw na ang nakakaraan." Namilog ang mga mata ni Miranda. Napakapit siya sa braso ng kanyang abogado nang ilabas ni Atty. Santos ang isang makapal na papeles mula sa kahon. "Ito ang tunay na testamento," malakas na pahayag ni Atty. Santos. "Hindi lamang nito binabalik ang 100% ng Madrigal Shipping Lines at lahat ng holdings kay Monique Madrigal King bilang nag-iisang lehitimong anak, kundi naglalaman din ito ng isang sulat kamay na testimonya mula kay Don Fernando." Inihayag ng yumaong Don na unti-unti siyang nilalaso ni Miranda gamit ang arsenic sa kanyang mga pagkain. At kung sakaling mamatay siya sa biglaang atake sa puso, ang kasulatang ito ang magsisilbing mitya ng pag-aresto sa kanyang madrasta. Isang malakas na ingay at bulong-bulungan ang sumabog sa buong courtroom. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagsusulat sa kanilang mga kwaderno. "Yan ang kasinungalingan! Peke ang dokumentong yan!" Hiyaw ni Miranda. Tuluyan ang nawala ng kontrol sa sarili. Tumayo siya at pinalo ang mesa. "Your Honor, ginagamit ng bilyonaryong si Ali Lucas King ang kanyang impluwensya at pera upang magpeke-peke ng mga papeles." "Order sa korte!" Sigaw ng hukom, habang matalim na nakatingin kay Miranda. "Opo, nasasakdal, kung hindi ay parurutaan kita ng contempt."
Hindi pa doon natatapos ang pag-atake ng taga-usig. Tumayo si Lucas King at ang kanyang boses ay maningaungaw ng may dambuhalang otoridad sa loob ng silid. Your Honor, kung hindi sapat ang testamento, ang King Enterprise Technical Intelligence Unit ay nagsumite na sa NBI ng mga na-recover na audio recordings mula sa lihim na telepono ni Miranda Madrigal. At naroon ang actual na pag-uusap kung saan inutos niya ang pagsabotahe sa bodega ng pamilya ko. Taon na ang nakakaraan na ikinamatay ng kapatid kong si Christian. At ang pag-atake sa aking asawa sa Tagaytay at sa bodega sa Pierre. Pinatugtog ng prosekusyon ng isang maikling bahagi ng audio. Ang boses ni Miranda na nag-uutos na, "Patayin niyan si Monique. Siguraduhin ninyong nagmumukhang aksidente." Ay malino na narinig ng buong korte. Nawala ng kulay ang mukha ng abogado ni Miranda. Dahan-dahan itong naupo at binitawan ng kanyang panulat. Isang senyales ng pagsuway at pagtanggap ng pagkatalo. Si Hector naman ay napayuko na lamang sa kanyang mga palad. Habang si Miranda ay tulala, nanginginig ang buong katawan habang napagtanto na ang dambuhalang imperyo ng kasakiman na kanyang itinayo ay tuloy ng gumuho. Tumingin si Monique sa kanyang madrasta, walang bakas ng awang natitira sa kanyang puso, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan para sa kanyang ama. Huminga ng malalim ang hukom bago binasa ang pinal na desisyon. Matapos suriin ang mga hindi matitiwaging ebidensya, ang korteng ito ay nagbaba ng hatol sa kasong falsification of public documents, attempted murder at parricide. Ang nasasakdal na sina Miranda Madrigal at Hector Madrigal ay napatunayan nagkasala ng walang makatwirang pagdududa. Kayo ay hinahatulan ng parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong ng walang prehebelyo ng parol. Ang Madrigal Shipping Lines at lahat ng ari-arian ng pamilya Madrigal ay opisyal at legal na binabalik sa nag-iisang tunay na tagapagmana, si Monique Madrigal King. Ipinid ang kaso. Isang malakas na hiyawan na tagumpay ang sumabog mula sa panig ng mga taga-suporta ni Monique. Mabilis sa dinala ng mga jail guards sina Miranda at Hector palabas ng korte. Habang hinihila si Miranda, lumingon ito kay Monique. Umiiyak at nagmamakaawa. Ngunit tinalikuran siya ng dalaga. Sa gitna ng kaguluhan at nagkakagulong mga reporter, humarap si Monique kay Lucas. Ang luha ng tagumpay ay gumulong sa kanyang mga pisngi. "Nagawa natin, Lucas. Nabawi ko na ang para kay Papa. Malaya na ako." Ngunit salip na sumagot ng tungkol sa negosyo, hinawakan ni Lucas ang mukha ni Monique. Gamit ang kanyang kanang kamay, inilapit ito at sa harap ng lahat ng kumikislap na kamera ng media, marahan ngunit puno ng emosyon itong isinalpak ang kanyang labi sa labi ng dalaga. Isang halik ng punong pag-ibig, paglaya at pagwawakas ng mahabang panahon ng pagpapanggap. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, bumulong si Lucas sa tapat ng mukha ng dalaga. "Tapos na ang digmaan para sa mana mo, Monique. Ngayon, magsisimula na ang laban ko para sa totoong puso mo." Ang rehas ng Correctional Institution for Women ay may dalang kakaibang lamig. Isang uri ng lamig na gumagapang mula sa semento patungo sa kaibuturan ng kaluluwa. Para kay Miranda Madrigal, ang marangyang reyna ng alta sa syudad na dating natutulog sa 600 thread count na Egyptian cotton sheets, ang gabi sa loob ng selda ay isang walang katapusang parusa. Suot ang kupas at magaspang na orange na uniforme, nakaupo si Miranda sa sulok ng madilim na kwarto. Amoy semento, pawis at ihi ng paligid. Ang kanyang dating mamahaling balat na inalagaan ng mga tanyag na dermatologist ay tinitigyawat na ngayon at puno ng kagat ng surot. "Hoy! Bagitong preso! Maglinis ka rito ng kubeta!" Sigaw ng isang dambuhalang babaeng may mga tattoo sa braso, ang selda mayor ng piitan. "Huwag mo nga akong utusan! Hindi mo ba ako kilala? Ako si Miranda Madrigal, ang may-ari ng Madrigal Shipping." Pautal-utal ngunit may natitira pang yabang na sigaw ni Miranda habang nanginginig ang mga labi. Isang malakas na tawanan ang sumabog sa loob ng selda. Kasunod ng isang marahas na tulak mula sa selda mayor na nagpabagsak kay Miranda sa basang sahig ng palikuran.
Madrigal Shipping? Gising matanda. Wala ka na sa mansyon mo. Ang bilyon-bilyon mo ay naging abo na. At ang tanging pag-aari mo na lang ngayon ay ang basa na hawak mo. Maglinis ka kung ayaw mong matulog sa loob ng baradong inidoro. Umiyak si Miranda. Isang iyak ng purong desperasyon at kawalan ng pag-asa habang hawak ang maruming brush ng kubeta. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila ba paalala sa bawat kasamaang ginawa niya upang nakawin ang mana ni Monique. Sa kabilang banda, sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, hindi rin maganda ang tadhana ni Hector. Ang panganyang binali ni Lucas ay hindi na naibalik sa dating perpektong anyo dahil sa kawalan ng maayos sa medikal na pasilidad. Sa loob, ngayon binubuli siya ng mga naglalaki hanggang leader. Siya na dating nagmamaneho ng mga mamahaling sports car ay tagahugas na ngayon ng mga plato ng mga kriminal. Ang kanyang marangyang buhay ay tuluyan ng natapos. Pinalitan ng habang buhay na pagdurusa sa likod ng mga rehas ng bakal. Samantala, sa labas ng madilim na mundo ng mga taksil, isang bagong umaga ang sumikat sa dambuhalang tore ng Madrigal Shipping Lines sa Bonifacio Global City. Ang malawak na boardroom ay napupuno ng mga miyembro ng Board of Directors, mga pangunahing stockholder at mga banyagang namumuhunan. Ang hangin ay hindi na binalot ng takot at pagbagsak ng stocks, kundi ng isang matinding pananabik at respeto. Bumukas ang dambuhalang pinto ng boardroom. Unang humakbang papasok ang nag-iisang reyna ng kumpanya, si Monique Madrigal King. Suot ang isang makisig na emerald green na power suit na nagpapakita ng kanyang perpektong postura at nag-aapoy na dignidad. Naglakad si Monique patungo sa dulo ng mahabang mesa, sa mismong upuan ng dating kinauupuan ng kanyang ama na si Don Fernando. Ang kanyang mahabang buhok ay maayos na nakastyle at sa kanyang daliri ay kumikinang ang dambuhalang diamanting singsing na ibinigay sa kanya ng kanyang asawa. Sa likod niya, nakatayo ng may krus na braso at may tipikal na seryoso ngunit mapagmataas ng ngiti ay si Ali Lucas King. Hindi siya naupo sa mesang pangnegosyo, nanatili siya sa gilid. Tila ba isang matatag na pader na nagbabantay at nagpoprotekta sa reyna habang pinapanood nito ang kanyang sariling tagumpay. Sabay-sabay na tumayo ang lahat ng miyembro ng board upang magbigay galang. Magandang umaga, Madam CEO. Pagbati nila. Naupo si Monique sa dambuhalang leather chair. Tiningnan niya ang bawat mukha ng mga taong nasa loob ng silid. Magandang umaga sa inyong lahat. Banayad ngunit may otoridad na simula ni Monique. Alam kong dumaan ang kumpanyang ito sa isang madilim na bagyo sa ilalim ng pamamahala ng mga huwad na Madrigal. Bumagsak ang ating mga shares at nawalan ng tiwala ang ating mga kliyente. Ngunit simula sa gabing ito, ang Madrigal Shipping Lines ay hindi na aatras. Inilatag ni Monique ang isang makapal na folder sa mesa. Inihahanda na natin ang pagbili sa 3 bagong dambuhalang cargo ships mula sa Europa. Sa tulong ng King Enterprises Global Logistics, bukod dito, ang lahat ng nakaw na pondo ng nai-recover ng mga otoridad mula sa mga tagong account ni Miranda ay ibabalik natin bilang karagdagang dividendo para sa ating mga investor. Isang malakas na palakpakan ang sumabog sa buong boardroom. Ang mga mukha ng mga stockholder na dati ay problemado ay napalitan ng labis na katuwiran at paghanga sa batang CEO. Nakita nila sa mga mata ni Monique ang mismong talino at tapang ng kanyang yumaong ama. Ngunit may kasama itong bagsik na nagmula sa impluwensya ng kanyang asawa. Matapos ang matagumpay na pagpupulong, isa-isang lumabas sa mga miyembro ng board. Iniwan si Monique at Lucas na mag-isa sa loob ng malawak na silid. Binitawan ni Monique ang kanyang panulat at sumandal sa upuan. Humihinga ng malalim habang nakatingin sa labas ng glass wall na nakadungaw sa nagniningning na syudad. Lumapit si Lucas sa kanyang likod at marahan itong ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng dalaga upang masahihin ito. Pinagmamalaki kita, Monique, bulong ni Lucas. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng lamig na pinapakita niya sa ibang tao kundi purong lambing. Kung nakikita ka ng papa mo ngayon, sigurado kong umiiyak siya sa galak. Humarap si Monique kay Lucas, hinawakan ang kamay ng bilyonaryo na nasa kanyang balikat at hinalikan ng likod niyon. Hindi ko to magagawa kung wala ka, Lucas. Noong panahong itinapon ako ng mundo, ikaw lang ang naging kalungan ko. Ngayon tapos ng pagbawi sa mana ko, pakiramdam ko ay may kulang pa rin.
Kumunot ang noo ni Lucas. Lumuhod siya ng isang tuhod sa tabi ng upuan ni Monique upang magpantayan ang magandang mukha ng asawa. Anong kulang, Monique? Sabihin mo lang, bibilin ko ang buong mundo para sa'yo. Ngumiti si Monique, isang ngiting totoo, malaya at puno ng pag-ibig. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng bilyonaryo. Hindi ko kailangan ng mundo, Ali Lucas. Ang kontrata natin sa dilim, 1 taon lang ang nakasulat doon, di ba? Oo, sagot ni Lucas at may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Gusto mo na bang tapusin ang kasunduan? Gusto kong sunugin ang kontratang yun, Lucas. Bulong ni Monique at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-ibig. Dahil ayaw ko na maging asawa mo sa papel lang. Gusto ko maging totoong asawa mo habang buhay. Napatigil ang paghinga ni Lucas at isang malawak at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang gwapong mukha. Isang ngiti na ngayon lang nakita ng buong mundo. Inabot niya ang likod ng ulo ni Monique at marami itong hinila para sa isang nagbabaga at matamis na halik na nagpapatunay ng pagbagsak ng mga taksil ay ang siyang simula ng kanilang walang katapusang pag-ibig. Ang simoy ng hangin sa eksklusibong pribadong sementeryo sa Tagaytay ay may dalang kapayapaan na matagal nang ipinagkait ng tadhana kina Monique at Lucas. Nakatayo ang dalawa sa gitna ng malawak na berdeng damuhan, kung saan magkatabi na ngayon ang puntod ng 2 taong naging mitya ng kanilang madilim na simula. Si Don Fernando Madrigal at ang kapatid ni Lucas na si Christian King. Pagkatapos ng matagumpay na pagbawi sa mana at ang pagpapakulong sa mga taksil, ito ang unang pagkakataon na hinarap nila ang nakaraan ng walang tinatagong lihim o maskara. Ipinatong ni Monique ang isang punpo ng mga sariwang puting rosa sa ibabaw ng marmol na lapida ng kanyang ama. Lumuhod siya, hinaplo sa nakaukit na pangalan nito, habang ang luha ay marahang gumugulong sa kanyang mga pisngi. Hindi na luha ng paghati kundi luha ng pagpapalaya. Papa, tapos na. Bulong ni Monique at ang kanyang boses ay banayad ngunit matatag. Nasa maayos na mga kamay na ang Madrigal Shipping. Ang mga taong lumason sa iyo at nagnakaw sa atin ay nagbabayad na sa likod ng mga rehas. At higit sa lahat, Papa, tinupad ni Lucas ang pangako niya sa iyo. Iniligtas niya ako, pinoprotektahan niya ako. Lumapit si Lucas sa tabi ni Monique. Suot ang isang formal na itim na coat, seryoso ang kanyang mukha habang nakatitig sa lapida ng kanyang kapatid na si Christian. Nagigting ang kanyang mga panga, ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng nagbabagang puot na naging multo ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Humarap si Lucas sa puntod ni Don Fernando at bahagyang yumukod bilang tanda ng kanyang pinakamalalim na respeto. Patawad, Don Fernando, kung noong una'y binalot ako ng galit at pagdududa sa iyong pamilya. Wika ni Lucas. Ang kanyang baritonong boses ay gumagaralgal sa emosyon. Ngunit pinapangako ko sa harap mo at sa harap ng aking kapatid na si Christian, gagamitin ko ang bawat sentimo ng aking kayamanan at ang bawat natitirang lakas ng aking katawan upang ibigin, alagaan at protektahan si Monique habang buhay. Hindi ko nahahayaang may lumuha sa mga mata niya. Tumayo ng tuwid si Lucas at binalingan ng asawa. Pinunasan niya ang huling patak ng luha sa pisngi ni Monique gamit ang kanyang hinlalaki bago ito marang hinila patungo sa kanyang dibdib. Niyakap siya ng mahigpit ni Monique, isinubsob ang mukha sa kanyang balikat habang ang tunog ng kanyang magkasabay na paghinga ay sumasabay sa bulong ng hangin. Sa sandaling iyon, ang huling lamat ng tiwala sa pagitan nila ay tuloy ng naghilom. Ang kasunduan sa dilim ay opisyal ng natunaw. Pinalitan ng isang totoong sumpaan na hindi nakasulat sa papel. Pagkalipas ng 1 buwan, ang buong bansa ay muling niyanig ng isang ingranding balita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa korupsyon, pagpatay o digmaan sa negosyo. Itong opisyal na anunsyo ng pag-iisang dibdib ni na Ali Lucas King at Monique Madrigal, ang tinaguriang kasal ng siglo. Sa loob ng isang manangyang suite sa Shangri-La at The Fort, kasalukuyang nakatayo si Monique sa harap ng isang dambuhalang salamin. Suot niya ang isang maningning na ball gown wedding dress na dinisenyo ng isang tanyag na sastre sa Paris. Ang buong gown ay bordado ng mga pinong pranses na lace at may libo-libong maliliit na kristal na kumikinang sa bawat paggalaw niya. Ang kanyang mahabang belo ay nakalatag sa sahig na tila ba isang ilog ng sutla. Napakaganda mo, Monique. Nakangiting wika ni Atty. Santos
na siyang tatay-tatayan niya ngayon sa paglakad sa altar. Sigurado akong nakangiti ang papa mo mula sa langit habang pinapanood ka. Ngumiti si Monique, bagaman ang kanyang dibdib ay mabilis sa tumitibok sa tindi ng kaba at pananabik. Salamat, Atty. Santos. Para sa akin, ito ang simula ng totoong buhay ko. Samantala, sa labas ng San Agustin Church sa Intramuros, ang paligid ay dinagsa na naglalaki ang mga security detail at mga mamamahayag mula sa iba't ibang dako ng Asya. Ang buong simbahan ay napapalamutian ng libo-libong puting orchid, mga kandila at mga marangyang gintong dekorasyon. Naroon ang mga pinakamakapangyarihang pinuno ng bansa, mga bilyonaryo at mga dugong bughaw upang saksihan ang kasal ng pinakamayamang tech tycoon at ng reyna ng shipping empire. Sa harap ng altar, nakatayo si Ali Lucas King, suot ang isang maningning na puting tuxedo na may itim na detalye. Ang kanyang tindig ay perpekto, ang kanyang mga kamay ay nakayuko sa kanyang harap, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa dambuhalang pinto ng simbahan. Ang kanyang karaniwang malamig at ruthless na aura ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ng isang matinding pananabik na tila ba isang batang naghihintay sa kanyang pinakamahalagang regalo. Ang tunog ng dambuhan ng kampana ng simbahan ay umalingaw-ngaw, kasabay ng pagbago ng tugtog ng organo patungo sa isang marangyang wedding march. Ang malalaking pintuan ng San Agustin Church ay dahan-dahang bumukas. Isang sabay-sabay na pagsinghap ng paghanga ang nagbula sa mga panauhin nang lumitaw si Monique sa pinto. Ang sikat na araw sa labas ay tila ba nagbigay sa kanya ng isang banal na liwanag, habang dahan-dahan siya naglalakad sa ibabaw ng pulang carpet. Nang magabot ang kanilang mga mata sa gitna ng mahabang pasilyo, tila ba huminto ang mundo para kina Lucas at Monique. Wala na ang mga kamera, wala na ang mga bilyonaryo at wala nang karangyaan ng paligid. Ang tanging nakikita na lang nila ay ang isa't isa, ang dalawang kaluluwang pinagtagpo ng ulan, pinagbuklod ng digmaan, at ngayon ay handa ng mag-isang dibdib sa ilalim ng basbas ng Diyos. Nang makarating si Monique sa harap ng altar, marami siyang iniabot ni Atty. Santos kay Lucas. Hinawakan ni Lucas ang kamay ng dalaga. Malamig ang kamay ni Monique dahil sa kaba. Ngunit ang palad ni Lucas ay nanatiling mainit, matatag at nagbibigay ng katiyakan. Inangat ni Lucas ang belo ni Monique, tinitigan na magandang mukha nito at bumulong ng mahina na sila lamang dalawa ang makakarinig. Ang ganda mo, asawa ko. Mula sa gabing ito, wala nang magiging peking kasunduan. Ikaw ang buhay ko, Monique. Ngumiti si Monique sa gitna ng kanyang mga luha at galak, at ikaw ang aking kanlungan, Lucas, habang buhay. Magkahawak kamay silang humarap sa pari upang simulan ng banal na seremonya. Ang pagpapatawad sa nakaraan at ang paghilom ng kanilang mga sugat ang siyang naging matibay na pundasyon ng kanilang bagong simula. At ang huling kabanata ng kanilang kwento ay nakatakda ng mag-iwan ng isang walang katapusang tatak ng pag-ibig at tagumpay. 5 taon ang mabilis sa lumipas mula nang maganap ang tinaguriang kasal ng siglo. Ang bagsik na nagdaang mga bagyo at dumanak na luha sa buhay ni Monique at Lucas ay tulad ng napalitan ng isang payapa, ngunit mas nang niningning na imperyo. Sa ilalim ng kanilang pinagsamang pamumuno, ang King Madrigal Conglomerate ay naging pinakamalaking puwersa sa buong Asya. Isang dambuhalang alyansa ng teknolohiya, real estate at pandaigdigang shipping. Ngunit sa kabila ng bilyon-bilyong pisong hawak nila sa kanilang mga palad, ang pinakamalaking tagumpay para sa mag-asawa ay hindi nasusukat sa mga stock market o sa dami ng mga cargo ship. Ito ay nasusukat sa loob ng isang marangyang silid-tulugan sa kanilang pribadong rest house sa dalampasigan ng Amanpulo. Dahan-dahan, Ali Lucas, baka mabitawan mo ang bata. Natatawang saway ni Monique habang nakasandal sa dambuhan ng kama at pinapanood ng kanyang asawa. Si Ali Lucas King ang kilalang ruthless, mailap at kinatatakot ang billionaire CEO na walang awa kung magpabagsak ng kalaban sa mundo ng negosyo, ay kasalukuyang nakaluhod sa sahig habang maingat na kinakarga ang isang maliit 3 buwang gulang na sanggol. Ito ang kanilang panganay na anak, si Christian Fernando King, na ipinangalan sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Hindi ko siya mabibitawan, Monique. Seryosong sagot ni Lucas bagamat may napakalambing na ngiti sa kanyang mga labi, habang pinagmamasdan ng sanggol na may matatalas na panga. Katulad sa kanya, ngunit
may magagandang mata katulad kay Monique. Ang batang ito ang mahahawak sa hinaharap ng ating pamilya. Sisiguraduhin kong wala siyang magiging kaaway dahil bago pa man sila lumapit, pinabagsak ko na sila. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Monique. Tumayo siya mula sa kama. Lumapit sa kanyang asawa at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Lucas habang sabay nilang pinapanood ang mahimbing na pagtulog ng kanilang anak. Suot ni Monique ang isang simpleng puting silk robe habang si Lucas naman ay nakapreskong linen shirt lamang. Wala nang mabibigat na tuksido at seryosong mukha ng opisina. Dito sa kanilang sariling paraiso, sila ay dalawang pusong nagmamahalan lamang. Alam mo, Lucas, bulong ni Monique habang hinahaplos ang malambot na pisngi ng sanggol. Nung gabing pinalayas ako ni Miranda sa gitna ng bagyo, akala ko'y katapusan na ng buhay ko. Akala ko'y nanakawan ako ng lahat. Ang hindi ko alam, ang gabing yun pala ang simula upang ibigay sa akin ng tadhana ang pinakamalaking pamana. Humarap si Lucas kay Monique. Ibinaba niya ng maingat si Baby Christian sa kanyang marangyang kuna at hinarap ang kanyang asawa. Hinawakan ni Lucas ang bewang ni Monique. Marami itong inilapit sa kanyang katawan at tinitigan ng mga mata ng dalaga ng may nag-aapoy na katapatan. Hindi ka ninakawan ng tadhana, Monique. Inilayo ka lang nito sa mga huwad na tao upang ihatid ka sa piling ko. Ang baritonong boses ni Lucas ay puno ng emosyon. Ang Madrigal Shipping ay ang mana mo sa iyong ama. Ngunit ang pusong ito, ang buhay na ito at ang pamilyang binuo natin, ito ang tunay na pamana ng ating pag-ibig. Inilapit ni Lucas ang kanyang mukha at marami nitong isinalpak ang kanyang labi sa labi ni Monique. Isang matamis, malalim at walang katapusang halik ng punong tagumpay at kaligayahan. Wala nang kasunduan sa dilim, wala nang peking kontrata at wala nang mga lihim na nakatago sa ilalim ng mga anino. Sa labas ng silid, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa malawak na karagatan. Nag-iwan ng isang nagniningning na gintong liwanag sa dalampasigan. Ang digmaan ay tuluyan ng natapos. Ang mga taksil ay permanenteng nagbabayad sa kanilang mga kasalanan. At ang reyna na dating nawalan ng lahat ay natagpuan ng kanyang tunay na kaharian sa piling ng bilyonaryong leon na nangakong magbabantay sa kanya habang buhay. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-iibigan ni Monique at Lucas. Nawa kayo nag-enjoy at na-in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Ngunit bago tayo magtapos, hayaan niyo po akong batiin ang ating mga taga-subaybay na sina Ma'am Leonida Lemos from Los Baños, Laguna, Wilhelmina Acides from Rome, Italy, Titanium TV from Hong Kong, PED 9491 from Norway, Ma'am Mary Akil from Milan, Italy, Angela Albina from Arizona, USA, Ma'am Mary Jane Gaspar from Saudi Arabia, Ma'am Sonia Borharin from Cainta, Rizal, Ma'am Sita Derecho from Dubai, Ma'am Leonila Perea from Nai, Cavite at si Ma'am Gloria Foster from England, UK. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.